Hello mga bok, hello, what's up, maayong hapon kaninyong tanan or sa ating common dialect, magandang tanghali po sa ating lahat. So ngayon mag-feature ako ng panibago kong double root stacking on how to double root stack. So previously nag double root stack ako ng AVRX Sweet na Langka, which is hindi or unsuccessful. One reason nun, dahil nga po ay AVR yun, medyo sabihin na lang natin komplikado talaga at hindi madali mag double root stack o mag triple root stack ng AVR Sweet. Now I am going to try again mag double root stack using durian. So ang i-double root stack ko ngayon ay Musang King durian. So eto, i-walk around ko kayo mga bok. So ayan. So actually categorized as LPM na yan mga bok. Ayan, oh, malaki na yung ano natin, yung tawag na ito, Musang King. So yan po ang dahon ng isang Musang King, pahaba at pointed tip. So ayan. Ayan. So, ngayon, eto, sa tabi naman niya, ito ay rootstock. So, hindi ito grafted o seedling lang ito. Rootstock ito na durian. Ayan. Rootstock yan na durian. So, itong rootstock na to ang gagawin nating rootstock para idikit para maging double rootstock ito. So, let's go! So, let's start. So bago tayo mag-uumpisa, ang gagamitin ko na pandikit o yung igagraft natin ay instead of grafting tape, electrical tape ang gagamitin ko. Ito. And then by this time, the last time na nag-double root stack ako, ang gamit ko ay yung kitchen knife na pinatulis. This time around is budding knife na po. O grafting knife na po ang gagamitin ko. Ayan. So meron pa tayo dito dalawang extra. Ayan. Papakita ko na lang rin ito mga buko. So ito ay budding knife. Ayan. Okay. So let's start na mga buk. So una, isituit natin, ito yung rootstock natin ay ididikit natin dito. So ayan. So, lagyan lang natin ng pinaka-marker yan. So, dito, halimbawa, dito tayo magdidikit. Ayan, dito tayo magdidikit. So, ang gagawin natin, babawasan natin ito dito na portion. Tsaka ito rin dito yung ididikit natin. Okay, let's start. So, situit nyo lang na tamang-tama lang din yung ibabawas natin. Hindi ganun kalaki para hindi matalo ng rootstock natin na ididikit yung grafted natin na Musang King. So, make sure lang na naka-flat yan at dito na sila magdidikit. So, malalaman natin after 1.5 months kung successful ito. Balikan natin ito, balikan. So yan, napalaki na nga. Pero ito, okay na ito. So tapos na tayo dito kay tapos na tayo dito kay grafted na Musang King. So ngayon, dito naman tayo sa isa. Ito, yung rootstock natin. So ito na yung ididikit natin dito. So ayan. Tatayuan ko lang mga bok kasi left-handed kasi ako eh.
So mangyayari ito, yung ididikit natin, magiging dependent siya pagkuha ng pagkain sa ating musangking. Doon natin siya ididikit. So next step kasi nito, once na magdikit na sila, ay puputulin natin. So medyo ano lang tayo, ingat lang kasi sobrang tulis po ng grafting tape. Grafting knife natin. So ayan, tapos na tayo. So tingnan natin. Ayan, yan yung didikit natin. Ayan. You can see, ididikit na natin yan dyan. So may konting adjustment tayo. Ayan. Ididikit natin. Pwede na. So ididikit natin using electrical tape. So tingnan natin kung kaya ba ni Bok mag double rootstock in a successful way. Kasi off camera tayo mga Bok, medyo ano naman, nag-successful naman. Ayan, para patapos na tayo mga Bok. So hayaan natin ito ng mga around 1.5 month kung nag fully union na ba sila, fully healed na ba sila. So ayan mga Bok, ganun lang po siya kasimple, ganun lang siya kadali tingnan. Pero ang tanong natin, kung maging successful ba ang ginawa natin. But the technique is already there. Ganito po kami mag double rootstock. Yung iba, may ibang technique naman na dinidikit siya dito, sinisilid siya dito, tapos pinapatay na ito, tinatanggal na ito. Pero for this technique, ito po ang tinatawag na in-arching. So dinidikit lang natin. So let's hope na maging successful ito in about 1.5 month. Let's check. Yan lang po ang ating double rootstock